Ang Lakers nasa momentum na ngayon at handa na para sa pagpasok ng postseason at na-maintain nila ngayon yung third seed, samantalang ang Warriors ngayon ay nasa struggle after ng pag-downfall ng mga to ngayon mula sa pang-pitong seed sa Western. Ang sakit din kasi ng pagkatalo ng mga to kontra dito sa San Antonio Spurs dahil sa buzzer beater nitong si Harrison Barnes. Yung pagkatalo nila mismo dyan yung nagpanatili sa kanila sa pang-pitong spot ngayon na naungusan sila dyan nitong Memphis Grizzlies at Clippers. 47-33 record ngayon ang mga to sa Western at 2 games na lang rin yung natitira sa Warriors sa pagtatapos ng regular game na to mula dito sa Clippers at Trailblazers. Yan na lang yung 2 makakalaban nila. At talagang lumalabas ngayon, napapasok pa yung mga to sa play-in tournament na mismong iniwasan naman nitong Lakers dahil ang Lakers secured na ang spot para sa playoffs. 2 games na lang rin yung mga yan bago ang postseason na to. Di naman natin maikakaila na naging maganda yung road trip ng Warriors mula sa pag-acquire kay Jimmy Butler at maganda yung naging kombinasyon nila ni Stephen Curry. Kung tutuusin, mas maganda yung naging record ng mga to since Butler trade kumpara sa Lakers ng Luka. Ang Warriors kasi nakapag-record ng 12-1 ng may Butler, samantalang ang Lakers nagkaroon pa ng problema mula sa 8-10 record ng mga to since Luka trade na dahilan ng pagbagsak nila sa purok sa isnon. Ang pagkakaiba lang, ang Lakers kasi ngayon bago ang playoffs na parating mas naging maganda yung performance and consistency ng mga to mula sa defensive rates nila, even na nagkaroon ng problema yan pagdating sa turnover ratings. At nasalba nila yung regular season na to. Kahit naman kasi sa Pacific Division ang Lakers ang nangunguna sa standing, sinundan niya ng Clippers at pangatlo itong Warriors. Sacramento at Suns ang nasa ilalim dyan. Hindi naman ganong kalaking bagay yung division na yan, pero mahalaga yan sa 5 team na yan na nagko-compete sa Division Pacific. Diyan din kasi makikita yung differential ng mga teams na yan. Yung Warriors, malaki yung posibilidad talaga na sumalang pa ngayon pagdating sa play-in tournament dahil hindi na rin nila mahabol sa 2 natitira nilang game yung spot para sa playoffs. Kaya 4 na team sila nasasalang para sa play-in mula dito sa Minnesota, Sacramento at Dallas Mavericks para makakuha sila ng spot sa playoffs. Yan yung kailangan na tawirin ng Warriors, mga pare koy. Ang Lakers naman kasama sa playoffs na parating ang OKC, Houston Rockets, Denver, Clippers at Memphis. Yan, check nyo na lang yung format na yan na galing pa mismo sa NBA Sports. Baka sabihin nyo na naman na saan ko lang nakuha yung impormasyon na yan. 6 na teams kasi ngayon yung nakasecured ng spot na yan para sa playoff sa Western. Ganon din sa Eastern, mga pare ko ya. Kaya wala nang araw dapat pang alalahanin at kailangan na lang pagpukusan ng mga to paano makakatawid sa playoffs. At nakadepende na lang rin sa Lakers kung anong team yung makakaharap nila dyan. Dahil sa ngayon wala pa yung final format na nilalabas ang NBA Sports, kaya naman mag-aantay tayo sa pagtatapos ng regular season na to. Yung play-in tournament na sasalangan ng Warriors at iba pa, yan yung chance nila para makakuha ng spot sa playoffs. Kaya 2 team lang rin yung kukuhanin dyan para makumpleto yung 8 teams na maglalaro dito sa playoffs. Kaya ang Warriors ngayon buhay pa rin talaga yung chance ng mga yan. One thing is for sure sa mga pare koy, na mataas pa rin naman yung percentage ng Warriors na makatagos sa play-in tournament, depende na lang sa team na makakatapat nila. At least ngayon sure na tayo sa Lakers na handa na yung mga to para sa playoffs. 2 game away na lang para nga sa regular games na to, and ito na rin yung last week para sa regular season. So waiting tayo sa magiging format and match up ng mga teams na magtatapat-tapat mula sa playoffs hanggang play-in tournament.